Welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Pakisabi sa kanila mo, welcome home. You are home. Kaya every Sunday, let us gather with kumbaga excitement na makita natin ang bawat isa. Even though ang church is not a perfect place. Diba? Wala naman ditong malinis, nilinis lang tayo ng Diyos. Wala ditong banal, pinagkabanal lang tayo ng Panginoon. Diba? So magiging pa every church, mag-corporate worship tayo sa Panginoon. And by the way, sa mga meron po tayong mga 4G. So, sa atin, na gusto nyo mag-undergo ng discipleship training, ay mahalaga po ito. At ilang po, encourage ko sa inyo mag-E12. Yun, sa ating mga discipleship training, sa next slide to, E12. At may bago po tayo, na every Thursday, I think, na inaano nyo, sa CCFI na Bible study. So, napakagandang materials ng Bible study. Kasi dati ang problema, magtuturo ako, anong tuturo ko? So, maganda sa Bible study na to, nakaprepare, pag-aaralan mo na lang. So, ito po ay dating Bible study natin, 2 hours ng 2 hours. Pagkatapos, ano ba natutunan ko? Ito po Bible study ngayon, nag-i-innovate. Amen po. Kailangan sumabay ang simbahan na innovate. Tandaan nyo, nung nagka-pandemic, na doon natin nahagkan yung online. Samantalang dati gusto natin face-to-face. But this time around, nag-i-innovate tayo sa Bible study. So meron tayong 4-fold Bible study method. Write, share, listen, and read. So maganda po ito, maganda po na ito. And sa lahat po ng gusto na, sino pong nakabugbog of fruit na, taas ang kamay. So continue, study the Word of God. And right now, sa amin po, tapos na sa book root, ay nasa Genesis na po kami. So mag-start na po kami. 28 lessons naman siya. So, while you're staying in Taiwan, baka matapos mong book Bible, full Bible. Minsan katamad, sana ba ako? Ang maganda kasi dito, lahat tayo nag-aaral sama-sama. May mga bagong insights. As we gathered, we learn about different kinds of stories behind the scars na kasama mo. And alam mo, lahat tayo is one accord. Isa lang natin. The end of the day, the end of our lifetime, the Lord will judge us. I'm not here to judge you. Diba? The Lord will judge us. Sabi ng Panginoon, well done, my faithful and good servant. Kaya habang we learn about the Bible, napakasarap. We learn this because different kind of people, every walk of life, nakaharap mo, is a different story. Kaya excited ako lagi. So, bago insight, continue to learn. Diba? Every day, dapat lumalalim tayo. We dig, diba, in the Word of God. Excited po ako matapos po natin ito. Kaya kung ikaw sa Taiwan, nasa Lotus Global Missions Church ka, lahat po tayo will undergo discipleship. Diba? And sa atin, natin, it's wiser. Mark the date, September 13. See you there. See you there. See you there. Nahiba ko na. And this month, it's about wiser together. Pakisabi, wiser together. Wiser together. Teamwork. Diba? That reflects Christ. Pero bago natin pumunta doon, the title of the message this morning is about wiser together when you're tired of serving alone. Alam mo, hindi lahat ng
pagpasok mo dito, you smile. Behind the smile, you felt that I'm all alone. Diba? You worship the Lord, you cry out to the Lord, Lord, I want this life, be meaningful, Lord. Search my heart, serve. I want to serve you. But behind your smile, you felt that you are feeling alone when serving the Lord. Yung naranasan niyo ba ito? You felt that way? Siyempre ako, I feel that way many times. Lalo na I'm father of a one child, but 100% energy. Oh my God. Minsan, iisipin ko, late na kasi ako nagkaanak, 40 years old, nagkaroon ako ng baby, kaya life starts at 40 sa akin. Kaya 60 years old, college pa si Rabi. Sabi ko, paglabas mo na 21, mag-asawa ka na para alam kung sino. Pero sa atin, bilang isang manggagawa ng Panginoon, may lalim sa atin to, may hugot tayo. Diba? When serving the Lord is not cloud nine, or most of the time it's not cloud nine. Diba? Minsan, we use the ministry to escape our pains outside. But definitely, when you go inside the ministry, malalaman ng tao, malalaman ng Panginoon kung saan dapat ayusin ka. The Lord will fix you. The Lord will use you. Sabi ng Panginoon, galit ang Diyos sa hypocrisy. He loves authentic people. And authentic people have scars. Sabi mo sa akin, I don't want inside the ministry because ayoko, masakit. It's so many time consuming. Diba? I've been hurt in the ministry. Kapatid, I tell you the truth. When Jesus finished His ministry 3 years, you saw Him holding His hand in His feet. And why are you telling me that ministry is not good? Even Jesus finished His ministry with scars, but victorious scars. So ngayon umaga na to, mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin. Sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12, let me read. Two are better than one, because they have a good returns for their labor, for their toil. If they fall, one will lift up his fellow, but who to him is alone when he falls has not other to lift him up. Then, again, if two lie together, they keep warm, but how one can keep warm alone? And though a man might rebel against one, he's alone. Two will withstand him. Sabi ko, a threefold cord is not neatly broken. So, this morning, mga kapatid, the roadmap of our sermon is about the danger of serving alone. And God's design for partnership. And last, the ultimate partner who gives rest. Before that, let me ask you questions. One. May gabi ka bang umuwi mula sa factory for giving? Pagod na pagod. Tapos isip mo, pagod na ako. Kahit sa ministry, ako muna. Hello? Hello? Are you there? Diba? Pangalawa, may panahon ka na bang nagsilbi sa Panginoon at pakiramdam mo, parang mag-isa ka na lang, nagdadala ng lahat. Walang nagtatanong mo, kamusta ka na? Kung kumain ka na. Diba? Naranasan na to. Diba? And last question, kung tapat tayo ngayon, mayroon ka bang pasaling sa ministry o sa buhay mo na matagal mo na hinala mag-isa at malapit ka ng sumunod? Kapatid, kung yan ang nararamdaman mo, sa tatlong yan, ang salita ng Diyos, the Word of God, will speak to you right this morning. Hindi ka nag-iisa. You are not alone. Lahat ng tao naranasan yan. Huwag mo sabihin, ikaw lang nakakaramdam niya.
Ang Diyos ay may mensahe sa atin ngayong umaga na ito. E bago lahat, can you ask everyone to pray? Close your eyes. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat at nakikita mo ang aming pagod. Salamat po na hindi binabaliwala mo ang tahimik naming laban bilang isang OFW. Marami po sa amin na umuwi ng pagod mula sa factory, mula sa ospital, mula sa pamilyang inaalagaan. Marami po nagsisilbi pa rin sa amin sa Connect Crew. Minsan pa rin ginagabi pa, Lord, tumutugtog pa, praise and worship, nagtuturo, naglilingkod, pero sa loob namin, Lord, pagod na kami. Patawarin mo kami kung minsan gusto na namin tumigil. Forgive us, Lord. Forgive us, Panginoon, na kami nang naglilingkod, na naging bigat, na imbis na kagalakan. Lord, buksan mo ang aming mga puso ngayon. Turuan mo kami huwag maglingkod ng mag-isa. Turuan mo kami, Panginoon, na tunay na rest is sa iyo. At salamat ngayong umaga ito sa pangalan ni Jesus. At magsabi ng Amen. So, let me tell you about the background. And though a man might rebel against one is alone. Alam niyo kapag si Solomon ang nagsasalita mula sa karanasan. Nakita niya na tao nagtatrabaho, naglalakbay at nabubuhay ng mag-isa. At napagod. Kaya sinabi niya, two are better than one. Ang Hebrew word po ng word na ginamit sa Deuteronomy 6:24, the Lord is one. The Lord is one. Sabi doon, yun ang iyak ng Israel. Yung sa Hebrew word ng one is echad. Ay parehong salita na sinasabi sa Shema. The Lord our God, the Lord is one. Yun po ang battle cry ng Israelita. Deuteronomy 6:4. So ang cord of three strands naman ay larawan ng bagay na hindi madaling maputol. Diba? Matibay siya. So sa bagong tipan, ito ang natutupad kay Kristo Jesus. Na one who never leaves us alone and the one who gives us rest. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, number one, the danger. Sabi ito, two better than one because they have a good reward from their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But who to him is alone, and he falls and has not another to lift him up. Kapag mag-isa ka talaga naglilingkod sa Panginoon, may good return na nawawala. Ano ibig sabihin? Mabilis kang mapagod. Pangalawa, mabilis kang maubos. Pangatlo, madali kang mahulog. Isolation. Ang lakas mo pag marami manggagawa, pero pag mag-isa ka na lang, ingat ka. Kaya sabi ni Paul, kung sa tingin mong malakas ka, you stand, be careful. Maraming umalis sa ministry, hindi dahil ayaw na nilang mahalin ng Panginoon, kundi dahil na matagal na silang nagdadala na sila lang mag-isa, na walang umupusta. At pagod na kadalasan sintomas na ito. Kaya ang ugat nito, isolation. Tandaan po natin ang storya, Elijah. In 1 Kings chapter 19. Si Elijah, kaka-finish lang. Pinakamalaking spiritual victory sa Mount Carmel. Ano ito? Ulan na apoy, sa mga false prophets, 70 false prophets. Diba? Pero sa susunod na araw, tumakbo siya papunta sa disyerto because Jezebel, sabi, papatayin kita. Ang nangyari, tumakbo siya. Alam niyo po, in my background, sa ginawa ng pagtakbo ni Elijah, simula tumakbo siya ng Manila hanggang Bicol dulo. Ganun kalaki. O kaya norte. Ganun kalayo tinakbo niya. Isolation. So, isipin mo, matapos ang pinaka malaking ministry success, kapatid, ganito. And every time gagamitin ka ni Lord, pag ministry success, tandaan mo pagkatapos mo may testing. Laging may ganun. Naramdaman niya yun. Naramdaman niya parang siya na lang mag-isa. Ako na lang natira. Sabi niya doon, kunin mo na lang ako. Parang ako na lang natira. Marami sa atin ang ganito. Matapos ang long shift, sa factory, pagkatapos
mag-alaga ng bata, matanda, pagkatapos mag-prepare ng Sunday school o Sunday Bible study, biglang dumating isang gabi, naramdaman mong, ako na lang ba? Parang gano'n. Bakit parang wala nang nagtatanong kung okay ba? Hello? Ang pagod na yan, hindi lang, para sa kapatid ganito, huwag mong masamain. Yung pagod mo, hindi ibig sabihin kasalanan. Minsan kasi, ito'y senyalis na masyado ka ng matagal nagdadala mag-isa. Kaya kapatid mo, ikaw si Elijah, ngayong umaga na to, ikaw yung pagod, pero sumusuko na yung loob. Pakiramdam mo ikaw na lang naiwan, huwag mong isipin na walang solusyon ng Diyos ngayong umaga daw sa'yo. Let me speak to your heart right now, this morning. Hindi nag-design si Lord maging solo hero ka. Kaya ang pangalawa, kailangan mo ng God's design for partnership. Again, if two lie together, they keep warm, but how can one keep warm alone? So kung kaya, di ba? Hindi mo kaya, totoo naman, literal. And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. And a dreadful cord is not quickly broken. Alam mo kapatid, ang sarap paglingkod sa Panginoon kasi nakakahawa yung init ng iba. Diba? Ang Diyos hindi design ang ministry para solo hero ka. Ang design niya teamwork. May kasama sa pagod, may kasama sa panalangin, may kasama sa laban. At may kasama sa iyak. Ayun that time, yung story ni Moses, sa Moses story, nung nakipaglaban sa ang Israel sa Amalek, na? Kay Amalek. So tinataas ni Moses ang kanyang dalawang kamay. Pag binababa ni Moses, natatalo ang Israel. Di ba? Natatalo. So, how they stop? Hanggang nakataas ang kamay ni Moses, nananalo Israel. So, napapagod si Moses. Alam mo, anong ginawa ng Diyos? Hindi niya sinabi kay Moses, Moses, magpakatatag ka. Kaya mo yan. Malakas ka eh. Alam mo, Salim, pinadala niya si Aaron at si Hur. Yung dalawa, pinahawakan si Moses magkabilang braso, pinaupo. At ito nangyari, nagtagumpay ang Israel kanta. Isipin mo ito kapatid, hindi dahil kay Moses lang. Ang tagumpay ay dahil may dalawang tao handang magbuhat ng kanyang braso ng matagal. Kapatid, ganito, sino yung mga tao na nasa lowest point ng buhay ka, nandyan sa tabi mo? Sa ministry, marami sa akin nagiging Moses. Nakataas ang kamay pero pagod na sa loob. Kaya ang tanong, meron ka bang Aaron at Hur? Meron ka bang kahit isang tao handang umupo sa tabi mo at sabihin, hindi kita iiwan, nandito lang ako. Diba? Pero kapatid, hindi rin sapat na meron kang Hur at Aaron. May mas malalim pa. Kasi may one na hindi lang kasama sa laban. Siya rin ang mismo nagbibigay ng rest. Yan pangatlo, the ultimate partner who gives rest is Jesus. Alam mo, isang senaryo dito, sa Mark chapter 6, verse 30-31, ito yung time na, pagkatapos ng, mahabang ministry trip, bumalik ang mga alagad kay Jesus at sabi ng maraming tao nangangailangan, sabi niya, tagumpay kami sa aming ministry ngayon, Panginoong Hesus. Pero nakita ni Jesus, they are weary, they are tired. And Jesus said to at the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. In 31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said, sabi ni Jesus, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Kapatid, alam ng Panginoong Hesus ang pagod mo. Hindi niya sinabi, good, o sige magpatuloy kayo. Sabi niya, halika muna kayo magpahinga na kasama ako. Kapatid, ganito. Kahit may mga tao sa paligid mo nandiyan, kung wala ka namang kapahingahan sa Panginoon, mauubos ka pa rin. Your source. Kaya ang pinakamagandang
pinakabagdang storya, hindi lang yung two, yung may pangatlo pa, 3 strands, yung pangatlo, si Jesus. Kaya, ngayong umaga na to, may mga tanong ako, pero bakit ganun pa rin? Bakit may mga mananampalataya na pagod sa ministry tapos aalis at ayaw? Kapatid, kung last week iniisip ko na yan, baka itong mensahe para sa inyo. Ito ang pinaka-karaniwan sa isang maglilingkod ng Panginoon. Maraming believers ang nagsisimula na may apoy. Kaya may 7 dahilan. Una, naglilingkod ng mag-isa. Unti-unting dinadala lahat ang pasanin. Teaching, visitation, prayer requests, conflicts, logistics, lahat na. Kapag one na lang ang nagtatrabaho, habang ang iba ay nanonood, busy sa sariling buhay, natural lang mauubos ka talaga. Kaya sabi ni Solomon, pity anyone who falls and has no one to help them up. Alam mo kapatid, maraming umalis sa ministry dahil hindi ayaw na maglingkod, kundi dahil nag-iisa na lang silang naglilingkod. Kaya pangalawa, na walang first love. Nagsimula tayo dahil mahal natin si Jesus. Pero paglipas ng taon, ang ministry ay nagiging duty na lamang, performance at identity. Hindi, kailangan ko na lang mag-ano kasi ako leader eh. Kasi kapatid ganito, kapag ang gawa mo ay naging center na lang at hindi na si Jesus, kapatid, may problema. Ang identity mo, hindi ministry, ang identity mo si Jesus. Ang persona mo si Kristo Jesus. Kaya iba unti-unti nawawala ang kagalakan. Kasi nagkakaroon na silang spiritual dryness. Pangatlo, walang tunay na kapahingahan. Nakarelate kayo dito mga kapatid, lahat tayo OFW dito. Nagtatrabaho ko ng 10 to 12 hours. Tama? You work 10 to 12 hours. Semiconductor, 24 hours ang nangyari. Factory caregiving. Tapos gabi, o weekend, may ministry pa. Arayin ko. Walang tunay na pahinga. Walang sapat na pahinga. Walang sadyang panahon para mag-recharge sa Panginoon. Walang come away and rest sa Mark chapter 6:31. Alam mo kapatid ganito, katapatin kita. Ang katawan at kaluluwa may limit. Your body and soul has a limit. Kaya pag hindi mo ito inalagaan, ang continuous output nito burnout. Pangapat, hindi nahil na sugat na personal issues. Minsan ang mga tao nagsisilbi habang may dala-dalang sugat. Sakit mula sa past leaders o members, problemang pamilya, asawa o anak sa Pilipinas, o financial pressure. Minsan may problema pa, hidden sin or shame. Kapatid, ganito lang, ang ministry ay dapat hindi maging escape mo para makabawi. Hindi ito gumagamot ng loob. Kasi pag ito, mag-ministry ako para maiwasan o maayon mo kapatid ganito. Kalaunan, sasabog ka rin. Pag mali yung intention mo sa ministry. Mali expectation. Number 5. Maraming umaasa na agad may fruit, lahat ng tao magbabago, may recognition, appreciation, madali ang ministry. Kapag hindi nangyari ang inaasahan, didismaya ka. Ang ministry ay mahaba at madalas na tahimik na pagtitiis, hindi laging instant result. Mali expectation mo. Ginawa mong genie si Lord. Papasok ng ministry pa, Lord, i-bless mo ako. Pahingi noon, pahingi ngayon. Naging gano'n na lang. Panginoon, pahingi noon, pahingi ngayon. Pahingi bukas, pahingi mamaya. Yung dating Panginoon mo, naging ano na lang, pahingi na lang. Number 6, kakulangan sa spiritual covering, encouragement. Kapatid, kapag ang leader o ang church ay hindi marunong mag-affirm, mag-pray, mag-alaga sa mga nagsisilbi, madaling mawala ng gana. Kaya isang isimple ng salamat kapatid, walang ibang makakatawa. Salamat sa buhay mo.
Minsan, isang tapik lang. Naranasan mo na ba na may tumapik sa'yo, umiyak ka na lang? Kasi kailangan mo talaga yun. Someone na pagod ka na, tapos someone will offer you a food. Diba? Kape tayo, let's go, let's talk. Kung walang community na support na katulad ng simbahan na to, madali kang matatalo. Paano ito maiwasan? Una-una, huwag nang maglilikod nag-iisa. Sadyain mong sumama sa isang team, connect group, small group. Accountability partners. Pangalawa, bumalik sa first love. Personal time with Jesus. Diba? Kasi tayo nagigigil tayo, gusto natin ministry output. Diba? Gusto natin lagi may gawin. Maglagay ng boundaries, tama na, kaya muna ako. Matuto kang mag-yes, matuto kang mag-no. Hindi lahat uuuwin mo. Pag rest day ko ngayon, ang dami kong gagawin. Kapatid, pag rest day, rest talaga. Make time for yourself. Alagaan mo rin sarili mo. At sabi ko, maghanap ng safe people na pwedeng pag-confide. Yung mga tao na pag-feeling mo, mag-bend out ka, hindi ka ma-judge. At ipapipray ka nila palapit sa Panginoon. Maraming umalis dahil hindi masama ang puso nila, kapatid, kundi dahil matagal na sila nag-iisa at pagod na. Yung pinakamagandang protection ay Christ-centered teamwork. Kaya, ganito, minsan nagtanong ko, tama na ba yung pagod lang ang dahilan? Kaya ang pangalawang tanong po natin, issue ba talagang pagod? O may ibang dahilan kung bakit huminto siya sa paglingkod sa Panginoon sa loob ng ministry? Tiredness, di ba? Unang-una, yung identity ay nakakakala na lang sa ministry. Ako ay leader, ako ay teacher, ako ay worship, ako ay coordinator. Kapag ang identity mo ay nakabase na lang sa role mo, ay hindi kay Kristo. Kapatid, ganito, ang bawat kabiubuhan, kritisismo, yung walang appreciation, kapatid, kaya masakit, kalaunan na ayaw ka. Pangalawa, nagsisilbi mula sa sarili lakas, hindi sa biyaya. Marami nagsisilbi ng may kailangan kong gawin to, mentality. Kasi obligation ko to. Pag hindi ko nagawa, guilt ako. Alam mo yun? Pag hindi mo nagawa isang bagay, parang guilty ka. Kapatid, iko-correct ko lang gusto mo sa puso. Ang ministry ay hindi galing sa laman. Ito'y galing sa Espiritu. Ang ministry na galing sa biyaya, may rest kahit pagod. Ang sarap kaya naging ministry, napapagod ka, pero nakikita mo dahil mahal mo ang Diyos. You serve the Lord with gladness. Pangatlo, walang ligtas na humildad. Ibig ko sabihin, ito ang madalas na kulang po sa atin. Kapag ang tao ay nagdadala ng lahat na lang, siya na lang mag-isa, walang nakakaalam. Yung walang nagsasabi sa'yo, kamusta ka na talaga? Minsan, darating na lang sa puso mo, ayoko na. Ang pagod ay nagiging mabigat dahil wala ka ng kasama. Or, yun nga sabi mo, hindi nahil sa sakit at disappointment. Diba? And 6, last, we call dryness. Hindi bigla ang yung ibang tao, hindi bigla ang umaayaw. Matagal na yan bago lumabas. Diba? Ang ministry ay magiging empty performance without the anointing of the Lord. Sabi minsan, lagi ko siya sabi sa akin na tatay-tanayan ko spiritual, the anointing that makes the difference. Why? Only the Holy Spirit will convict, convince, and convert. Not us. Kapatid, ganito. Magiging mahigpit tayo sa salvation. Ang salvation na iba kay Jesus. Pero pagdating sa performance ng iba, sa excellence ng iba, dapat mag-lower guards tayo. May sinasabi, don't major the minor. Ibig sabihin, magiging strict tayo when it comes for salvation. Only Jesus Christ can save us. Pero pagdating sa paglinis, tamang linis, dapat di ganyan tamang linis. Dapat ganito. Yung perspective mo, ipinipilit mo sa iba, pero hindi naman talaga nila naranasan yung perspective na yan. Ang problema, mini-major mo yun.
Kaya ang dating sa kanila, ayaw na mapagamit kasi lahat, dapat maging perfect lahat. Kaya pag ang ministry naging performance-based, kapatid, hindi siya nadadagdagan o pagbabago ng buhay ng tao, may problema. Kaya ang pagod ay totoo. Amen po ba? Amen. Huwag mong seryoso, huwag mong hindi seryoso ito. Kahit po kami napapagod. Ang mas malalim na isyu karaniwang ganito, nawawalang intimacy kay Jesus. Kapatid ganito, kung si Jesus lagi inuuna niya mag-pray sa umaga, baka inuna mo muna lahat bago ka nag-serve. May problema. Unahin mo sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang solusyon na hindi magpahinga, kundi bumalik sa first love. And, ano ibig sabihin dito? Kaya, ang tanong ganito sa conclusion po natin, ang pagod, sabi ko nga, hindi ito uling straw, kundi ang ugat. Kaya ang mas malalim na issue karaniwan natin, maling identity, isolation, hindi natin na puso. Diba? Pagsisilbisan mula sa sariling lakas. Parang ibang tao tahimik sila. At bakit ba ako nandito? Do you understand? Diba? Ministry, isolation. Kaya inaatake ko ito ngayon kasi lahat tayo pag sinabi ko, let's gather. Let's praise God together. Pero ang pinaka-issue talaga pag mag-isa ka na lang, yun yung issue. Serving alone. Ay hindi lang yun, kahit kasama ka namin marami, pero feeling mo ikaw na lang lahat, may problema pa rin. Kaya ang tanong ganito, diba? Dapat kami na, tanong ay dapat itanong sa taong pagod na ayaw, na hindi dapat pagod ka na ba, kundi nasaan si Jesus sa pagod mo? Sa gitna ng pagod mo, saan si Jesus? Diba? Meron ka bang kasama o mag-isa ka na lang nagdadala ng lahat? And this morning, isa na gusto kong sabi sa iyo. Katulad ng kinanta natin kanina, diba? Sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan mo, diba? May kapahingahan, tama? And the perfect place, pag naranasan mo yung tiredness, is in the feet of Jesus. Wala na iba. Is in the feet of Jesus. Is in the presence of God. Kaya kapatid, sabi dito in Matthew chapter 11, come to me. Sino dito? All. Hindi ba sinabi dito taga LGN Logos Global Taiwan lang? Dapat sabi ng Panginoon, all. All who weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble heart, and you will find rest for your souls. Kapatid, sabi ni Jesus, sabihin mo lang, Lord, yakapin mo naman ako. The Lord will give you rest. Yayakapin ka ng Panginoon. Lord, payakap naman. Diba? Lord, ang dami ko ng pagod. Pero sabi ni Lord, for my yoke is easy and my burden is light. Si Jesus ang ultimate partner mo. Siya yung pangatlong strands. Yung pangalawa, yung kasama mo sa ministry, pamilya mo, yung pangatlo si Jesus. Si Jesus ang mag-aakay sa iyo. Si Jesus ang magsasabi ng istorya mo hanggang saan ka, hindi ang ibang tao. At sasabihin ng Panginoon, Lord, napagod ako kasi dito ka. Si Elijah, napagod siya. He walked from miles to miles. Alam mo ba kung sino pakain sa kanya? Raven. Raven, ang pinakamadamot na ibon. Ang pinakamadamot na ibon ang ginamit ng Panginoon para pakainin si Raven. Ay si Elijah. Sorry. Kasi ganito yung raven. Pag nagsabi ka ng pagkain, ang raven hindi niya kakainin yun. Pag may ibang ibon na kumain, doon niya atakihin. Papatayin niya bago niya kainin. Ganon kasakit ng raven. At bagos yung raven ginamit ni Lord para pakainin si Elijah. Dapat ganito. Gagamitin ni Lord kung sino man sa buhay mo para palakisin ka. Ang ministry ay nakaugat sa kanyang pag-ibig, hindi madaling mauubos.
Pag ang identity mo, nag-serve ako dahil sa biyaya at pagmamahal ni Kristo, Lord, magpapatuloy ako. Kaysa nag-serve ako dahil masaya ako, Lord, nandito ko naramdaman yung gusto kong gawin. Ang tanong, pag hindi mo na ba nararamdaman ang gusto mong gawin, magtutuloy ka ba? Kasi ang ministry, hindi feelings. It is by faith. Kaya this morning, isa lang gusto ko sabihin sa inyo. A threefold cord is not quickly broken. Ito kapatid, yuyuko tayo ngayon. Aaminin na sa Lord, Lord, di ako okay. You can close your eyes and bow your heads. Tell the Lord, Lord, hindi ako okay. Lord, I need your strength. And I want to pray for you this morning. Let me pray for you. Heavenly Father, Lord, salamat. Thank you. You saw us. Lord, even we are so tired, Lord, in the family, the ministry, in workplace, Lord, salamat pa rin. Kasi you invite us. When you say, come to me all who are weary and burdened, Lord, kasama kami. Panginoon, may mga nandito right now, Lord God, na pagod na, malapit ng sumuko. May mga matagal nang naglilingkod, na mag-isa, sa connect group, nagtuturo, nagbabantay, nagluluto, nag-aalaga, nagsisikap sa buhay, pero sa loob nila, Lord, tahimik na umiiyak. May mga OFW, Lord, nga na umuwi mula sa factory, na pagod, tapos kailangan pa nilang maglingkod. May mga caregiver na buong araw nag-aalaga ng ibang pamilya, pero hindi naalaga ng kanilang pamilya. May mga mag-asawa, Panginoon, at magulang nagdadala ng pasanin ng tahanan at ministry ng sabay-sabay. Lord, hawakan mo po sila ngayong umaga na ito. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng rest. Hindi lang pahinga sa katawan, kundi pahinga sa kaluluwa. Lord, turuan mo po kaming maglingkod, hindi lang dahil mahal namin ang ministry, kundi dahil naranasan namin ang iyong biyaya at pagmamahal ng buong. Lord, gawin mo po kaming katulad mo. Panginoon, huwag mo pong hayaang mag-isa kaming magpatuloy. Lord, bigyan mo kami ng mga kasama like Aaron and Hur na handang magbuhat ng aming braso. At higit sa lahat, Panginoon, samahan mo po kami. Ikaw ang third strand. Ikaw ang hindi nagsasawang mahalin kami, abutin kami. At ikaw yung hindi umaalis. Lord, right now, Lord God, magiging totoo kami sa iyo. Lord, kailangan ka namin. Lord, ikaw ang dakilang manunubos. Restore to us the joy of our salvation. Marami pa kaming gagawin sa iyo. At marami ka pang patotoo na ikakwento namin sa ibang tao. Na ang Diyos na pinaglilingkuran namin, na ang Diyos na nagpapagaling sa amin, nagpapalakas sa amin, nagpapalalim sa amin. Lord, turuan mo kaming magpunas ng sugat na to. At every time we share our scars, behind that scars is a story that you redeem and heal and protect us, O God. Lord, give us the courage to walk by faith, not by sight. And every time, Lord, we kneel down, Lord, and rest in your presence. Lord, more soul can we reach out. Thank you, Father God, for this morning. Even though, Lord God, we are in the midst of our trials, struggles, and pain, you still love us. And you always be there, God. Right now, Lord, totoo ang iyak namin yung umaga na. Malang araw, Lord, kwento na lang ang Taiwan. Pero every time na dabalahan namin ang kwento na yun,
may isang istorya na sasabihin namin. Magpapatuloy kami, chapter by chapter, glory by glory, faith by faith. And right now, Lord God, yung kwento na yun, magniningning ang glory mo. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Lord, bless my co-workers. Hold them, Lord. Sabay-sabay kami a teamwork that reflects Jesus. This morning, Lord God, thank you. Hindi aksidente kung bakit ako nandito, Panginoon. Katulad ko rin sila. Many times, I didn't want to continue serving you. But right now, because I felt your grace and your love. This story reveals that you hold us. This morning, Lord God, thank you. We worship you. We bow down before you. Lord, tomorrow, this week, oh God, Lord, let your light shine upon us. Like the fire in our hearts, Lord God. And Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. Bless the church, oh God. Bless our families. Even in the Philippines, Lord God. Lord, bless our nations. Thank you, Jesus. Right now, Lord, we can always say, Lord God, dahil ko sinasabi, Panginoon, walang nalugi na sumunod sa iyo. Yes, Lord. Wala, Panginoon, wala. Thank you, Lord, for this morning. Lord, this cry, we cry because we love you. We cry because, Lord God, nakakatayo kami dahil sa biyaya mo, Panginoon. No one is perfect, only you, Lord Jesus. Lord, as we walk in our ministry, Lord, change us from glory to glory to glory to glory. Lord, ngayon, Panginoon, sa mga bagay na ngayon ay may mga tao nito. Hindi mo ba sinusuhay ng Panginoon ngayon, kapatid? Seryoso ka ng Diyos ngayon umaga na ito. Huwag mong hayaang piliin siya. Lalabas ka sa apat na sulok ng kwarto na ito na hindi mo pipiliin ng Panginoon. Pero pinipili ka pa rin ng Diyos. Salamat sa pagmamahal mo yung umaga ng Panginoon. This week, more of you and less of us. And bring back all the glory, all the honor, all the praise. Sa lahat ng mamahal sa Panginoon, maglahat magsabi na, Amen. It's time for giving. Ayan, salamat sa salita ng ating Panginoon. At dumako naman tayo sa ating tithes and offering na ating scripture ay makikita natin sa 2 Kings 4:1-7. Sabi dito, may isang byuda na may asawa na ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko ng inyong lingkod. At alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin bilang kabayaran ng utang. Sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang may tutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin ano ang meron sa bahay mo. Sumagot ang babae, wala po maliban sa kakaunting langis sa lalagyan. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay niyo at isara niyo ang pinto. Ibuhos niyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. Kaya ginawa ng babae ang inutos ni Eliseo sa kanya at sinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isang kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan.
Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan at tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya, nangyari sa kanya, sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pa ang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak mo. Amen po. Napakaganda po ng kwento na ito mga kapatid. And dito nire-remind tayo na sa ating mga kaloob o sa ating ikaw po na ibinibigay natin sa ating Panginoon. Alam ko na ngayon ay petsa de peligro na po sa atin mga kapatid, di ba? Wala pang sweldo, so meron pa tayong 3 araw. So, pinapaalala dito sa atin ng Panginoon. Sabi ko ni Eliseo doon sa isang byuda, ano ang meron ka sa bahay niyo? So, ngayon mga kapatid, ano ang meron ka sa wallet mo na kaya mong i-surrender sa ating Panginoon? Dito pinakita na yung babae, sinunod yung sinabi ni Eliseo na humirang sa mga kapitbahay nila ng sisidlan. And sabi ng byuda mga kapatid na ang meron na lang sila sa bahay nila is yung langis sa bangal, konti na lang. So, nung sinunod ng babae mga kapatid, yung byuda yung sinabi ng Eliseo na humirang at isarado ang pinto, doon po pinakita yung himala ng Panginoon. Dahil doon, binuhos yung tuloy-tuloy. Sabi nga, ang dami lang nahingi, di ba? Nahiram. And doon pinakita yung miracle na tuloy-tuloy yung kakaunting langis. Tuloy-tuloy na dumayo hanggang sa napuno, hanggang sa tumigil na lang wala nang paglagyan. So, ganun din po mga kapatid. Kapag once na we obey yung faith natin sa ating Panginoon, na the moment na we surrender, sa kaanong halaga na meron tayo, sa time na meron, nakakaunting time na meron tayo, at sa talent natin, sa pag-serve sa ating Panginoon, kahit kakaunti lang po yung meron ka, kahit yung puso lang po na gusto mong mag-serve, is ibibigay ng Panginoon, ibubuhos ng Panginoon yung blessing mga kapatid, yung provision, na magigising ka na lang na makikita mo na lang yung biyaya ng ating Panginoon, ay siksik-liglig at umaabot. Yan lang po mga kapatid, and nawa matutunan tayo sa kwento na ito mga kapatid. And tayo po ay manalangin sa ating mga tithes and offering. Yes, Lord, Father God, ang aming makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Nandiyan, Panginoon, na nire-remind mo ulit kami, Panginoon, na ano ba yung kaya namin i-surrender sa inyo, Panginoon, Lord God. Ito ba yung mga treasure, Panginoon, Lord God? O ito ba yung mga time namin, Panginoon, sa mga bagay na walang kabuluhan, Panginoon? Bagkus yung ilaan namin yung time namin sa iyo, Panginoon. O ito ba yung mga talent namin, Panginoon, na matagal na alam namin, Panginoon, na meron kami pero hindi namin may bigay sa iyo, Lord God. Or ito ba yung mga bagay na hindi namin maisuko sa iyo, Lord God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, Lord God, sa araw nito, Panginoon. And dalangin namin, Panginoon, na turuan mo kami, Panginoon, na sumunod sa iyo. Obedience na pagsunod, Panginoon. Na alam namin na ikaw yung Panginoong Diyos na pinakadakila sa lahat, Lord God. Lord, sa mga kapatiran ko na nandito, Panginoon, na nakikinig na yung mga salita, Lord God. Lord, ibigay mo sa kanila, Panginoon, yung iparanas mo sa kanila yung blessing na kung paano yung sumunod sila, Lord God, yung blessing na siksik-liklig at umaabang, Lord God. And nawa, Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, yung aming mga companies na naging daluyan, naging instrumento mo, Panginoon, na aming mga blessing na, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na sa araw na ito, Panginoon, bagamat kaunti na lang yung halaga ng aming mga wallet, Panginoon, Lord. Pagkos nandito yung mga puso namin, Panginoon, na kaya namin ibigay sa iyo, Lord God, na hindi nag-aalinlangan, Lord God. Lord, salamat sa mga darating na blessing na nanggagamit sa iyo, Lord God. Salamat sa iyong mga salita na palagi mong pinag-remind sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa aming kapatiran, Panginoon, na gaya niyong salita, Lord God. Salamat sa buhay na, Panginoon, kayo na po magbigay, Panginoon, ng
God, kung saan-saan man nag-mission, Lord God, na maghayag ng yung mga salita, Lord God, na mag-share ng yung mga salita, Panginoon, Lord. Gabayan mo siya, Panginoon, Lord God, hindi lang po, Panginoon siya, kundi ka ng kanyang may bahay, Lord God, at ang kanyang anak, Panginoon, Lord God, dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang may kakayahan ng lahat, Lord God. Ikaw yung nakakita noon at ngayon, Panginoon. Ikaw yung nakikita ng future nila, Panginoon.